Isang bagong pangkat ng mananakop ang nagdala ng mga pagbabago sa panitikan ng Pilipinas. Dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na mapatalsik ang mga Kastila, naging tagapagsagip ang mga Amerikano nang dumating sila noong 1878 na tuluyang nagpabagsak sa pamahalaang Kastila. Kung relihiyon ang naging pamana ng mga Kastila sa Pilipino, edukasyon naman ang naging pangunahing ipinamana ng mga Amerikano. Patuloy na pumailanlang ang tema ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan sa lahat ng anyo ng mga akdang panliteratura sa panahon ng pagdating ng mga Amerikano. Maging ang akda ay nasa anyo ng nobela, maikling kwento, sanaysay, tula o dulaman, ay walang humpay ang pagsasatingin ng ganap na kalayaan sa panipig ng mga dakilang manunulat na Pilipino. Ang kaluwagang na ipagkaloob sa mga Pilipino na hindi nila naranasan kailanman sa mahabang panahon ng pagtira sa Pilipinas ng mga Kastila ay nagbigay pribilehiyo sa mga manunulat na Pilipino na maibahagi at mailarawan ang kanilang mga karanasan, kasipayuan sa buhay at pangarap sa kamay ng mga mananakop na Kastila. Sa panahon ding ito, isinilang ang mga ilang immortal na makatang Pilipino na nagsisulat sa Ingles at Tagalog. Sa mga unang taon ng pananakop ng Amerikano sa bansa, sumulat ang mga Pilipino sa Kastila, Tagalog at iba pang wikang panlalawigan. Nagsimula lamang umusbong ang mga panitikan sa Ingles noong 1910 dahil sa mga bagong silang na manunulat. Kabilang sa mga manunulat sa panahong ito, sina Cecilio Apostol, na sumulat ng mga oda para kay Rizal, Claro M. Recto, na naging tanyag sa kanyang natatanging mga talumpati, si Lope K. Santos, na sumulat ng obra maestrang Panaag at Sikat, at nagpauso ng panitikang sosyalista, si Jose Corazon de Jesus, na tinaguriang Makata ng Pag-ibig at may panulat sa gisag na Huseng Batute, si Jose de la Cruz, na may panulat sa gisag na Huseng Sisiw dahil sisiw ang ipinambabayad kapag nagpapagawa sa kanya ng tulang pag-ibig, si Severino Reyes, na sumulat ng immortal na dulang Walang Sugat at tinaguriang ama ng dulang Tagalog, si Julian Cruz Balmaceda, na sumulat ng mga akdang General Gregorio del Pilar at Bunhid ng Manggagawa, na tumatalakay sa kagitingan ng lahing Pilipino at sosyalismo, si Zoilo Galang, na pinakaunang nobelistang Pilipino. Isa sa mga naisulat niya ay ang Child of Sorrow, at marami pang iba. Ang mga Amerikano ang nagpakilala ng mga fairy tale sa mga Pilipino na ginamit ng mga gurong Thomasites sa pagtuturo. Ipinakilala rin ng mga ito ang iba pang uri ng panitikan, gaya ng Oda, at nagpakilala sa pinilakang tawing ang pelikula. Dahil sa impluwensyang pangteknolohiyang dala ng mga Amerikano, na impluwensyahan din ang panitikan sa bansa. Dula ang naging pangunahing panitikan sa panahong ito. Dala nila ang mga vaudeville na isang uri ng dula kung saan
umaawit at sumasayaw ang mga artista na nagbunga sa sarswela ng Pilipinas. Dahil sa dala rin ng mga Amerikano ang pelikula sa bansa na nag-umpisa lamang sa mga artistang gumagalaw at nagsasalitang walang tinig, unti-unting naisantabi pansamantala ang dulang panteatro sa bansa dahil sa nakahiligan na ng mga Pilipino ang panonood ng pelikulang tahimik. Ang mga unang pelikulang ginawa sa bansa ay halos mga dokumentaryo ukol sa pagsabog ng mga bulkan at iba pang kalamidad at ng iilang dokumentaryong bunga lamang ng pagkaignorante ng mga Amerikano sa mga katutubong Pilipino. Ang mga unang formal na pelikula sa bansa ay ukol sa buhay ng bayaning si Rizal at ng kanyang dalawang nobela. Ang pinakaunang pelikulang Hollywood na ginawa sa bansa ay ang pelikulang Zamboanga. Ito ang kauna-unahang Hollywood film na may underwater scene. Ngunit, ang pinakaunang pelikulang produksyon ng Pilipino ay sa pamumuno ni Jose Nepomuceno hango sa dulang panteatrong Dalagang Bukid ni Hermogenes Ilagan na malateatro rin ang kinalabasan. Isa sa mga unang dulang itinanghal sa panahon ng mga Amerikano na umuusig sa mga Amerikano at sedisyoso ay ang kay Juan K. Abad na itinanghal noong Mayo ng 1903 ang Tanikalang Ginto. Inakyat ng mga alagad ng batas ang Batangas habang itinatanghal ang dulang ito dito at dinakip ang may akda. Ngunit napawalang sala rin sa tulong ng isang mahusay na manananggol na Pilipino. Ang dulang Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino ay tumuligsa rin sa Amerikano. Ngunit, pinakamatindi ang paghimagsik ng dulang Hindi Ako Patay na hindi na nakilala ang may akda dahil sa ginamit nito ang pangalan ng kanyang may bahay.